Sa video natin ito mga boss, no, pag-usapan natin itong detalye ng cross-section ng poste, no. Itong mga bakal, no. Itong anilyo at saka itong kabilya. So, ang size ng poste, no, yung sukat niya 550 mm tapos 350 mm. Yung mga bakal niya, yung kabilya, 10 20 mm diameter bar, yung taba ng bakal, no? 10 yan. Ito yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ang taba niya is 20 mm diameter, no? Tapos, ito namang mga anilyo, ang taba nila is 10 mm diameter, no? Nakalagay naman nito 150 center to center. Ngayon netong minimum concrete cover nito is 40 mm. Ito 'yan, yung detalye. So bibigyan ko kayo ng idea kung paano i-drawing ito. Umpisahan natin dito sa cross section ng poste o ng column, no? So 'yan, kunin lang natin yung layer dito. Kunin natin yung column na layer. Na-discuss naman natin yung mga layering mga boss. I-review nyo lang yung layering, no? So, rectangle, yung gagawin nating command. Ito yon. Tapos, click. Dimension option. So, yung length, ito yon. O, i-type lang natin, 550. Pag sinabi namang width for rectangle, ito yon yung 350, no? O, ito yung sukat niya. So, para makita yung dimension, o i-dimension ko lang, para makita natin, ito yon 350 by 550. Ngayon, ito namang anilyo, no? Magmula rito hanggang doon, offset lang natin ng 40 mm. Ito yon, no? So, offset, 40, papasok. Ayan, no? So, i-layer natin sa lateral ties. Tapos ito namang mga kabilya. Yung 10, yung pula na yan. So, paano gawin yan? Madali naman ito. Circle lang naman yan na hinatch, no? So, pwede nating kunin muna yung layer dito, yung main bar, no? Circle. Tapos, meron tayo dito na tangent radius na option. O, click natin yon. Na-discuss naman natin yung mga option na yan nung nag-discuss tayo ng circle, no? Tangent siya rito, tangent siya ron. Ang radius, kalahati ng 20 mm ay 10 mm, no? So, 10 ang itatype natin. Ito na yon, no? Saka lang natin i-hatch yon para magmukhang solid na ganito, no? So, H for hatch, na-discuss naman natin yan. Kunin natin yung solid. Tapos, click natin yung loob ng circle na yon, then enter. Ayun na yan, no? So, ngayon, paano gawin itong 10, ito, no? So, ito, equal yung distance nito, center to center. So, paano gawin yan? Yung isa doon, yun muna natin gagawin. So, gawin natin, mirror lang muna natin ito. Na-discuss naman natin yung mirror, no? Tapos, ang susunod gagawin natin, yung dalawa sa may bandang gitna. So, para magawa yan, maglaline lang tayo. Tapos, from center to center. Ngayon, i-divide natin ito ng 3. No? Kasi nga ito, yung spacing na ito, 3 yan. No? Merong command na div or divide. Select ito. Type natin 3. Ito na yon, no? 1, 2, 3. So, pare-parehas yung distansya, no? So, select na natin ito ngayon, copy. Hawakan sa center or sa endpoint nitong line na ito, no? Pwede rin sa center nitong circle, no? Basta click natin yung gitna ng bakal. O, dito natin ilalagay, no? Doon sa mga node na yan. Kasi yung point na yun, node yun, no? Ayan, once na nagawa na yon, erase na natin ito. So, makita nyo mga boss, equal ito. Yung division niyan, 3, na?
So, para ma-check natin yan, meron namang distance o DIST, center to center. Makikita naman natin yung distance ayun, no? 150 mm center to center, ayun, no? So, equal siya, no? Ngayon, para meron sa baba, na-discuss naman natin before, no? Yung mga mirror command na yan. Mirror na lang natin from midpoint. Ganyanin natin. Enter. So, ayun na yun, no? So, ito namang dalawang ito, para magkaroon, siyempre, nakukuha na yan sa copy. Copy, o CO, shortcut command niya, hawakan natin sa quadrant, from quadrant to midpoint. O, ayun na yun, no? So, ngayon, ang gagawin natin ngayon, ito naman. Ito nang nakabend na anilyong ito, no? Yung hook. So, ang gawin natin, gawa lang tayo ng copy lang natin ito. Lagay natin dito, gawin natin guide, no? Tapos maglaline tayo rito. O, halimbawa, 50 mm yung haba ng hook. 50. Tapos erase natin ito. Yan. Tapos trim natin, no? Ayan. So, match properties natin para parehas ang kulay nito. Ayan, na. Tapos, rotate natin ito ng 45 degrees. Na. Ayan. So, ngayon, bago natin ilagay doon, kailangan itong corner nito, rounded siya. So, rounded. Hindi siya sharp na gano'n, no? So, merong fillet naman, ang radius is 10. Ito yung kalahati ng diameter na 20 mm, 10 mm, no? Yung radius. O, type lang natin 10. Tapos, polyline para minsanan. O, click natin ito. Ayun, no? Minsan siyang napili. Ayun, no? Ngayon, pwede na nating ilagay ito. From center to center. O, ayun na yun, no? So, ayun na yung hook ng anilyo. So, ngayon, paano gawin itong nasa may bandang gitnang anilyong ito? So, meron tayong technique dito. Rectangle lang tayo. From center to center. Ayan, na. Match properties ko lang para makita natin ng maayos ito. Parehas na yung kulay. Ngayon, paano idikit doon? So, pwede natin i-offset yan. Ang distance, ito, yung midpoint na yun, papunta sa midpoint nun. Enter. Oh. So, naka-record na yung distance na yun. No? Pag nag-offset tayo, i-record na ng offset yon, ayun na yun. No? So, erase na natin ito. Ayan. So, para rounded ito rin, no? Ipipili na natin yon. Ang radius is 10 mm din. Kalahati ng diameter ng bakal, no? Para minsanan, polyline. Ayun, no? Yung corner niya rounded na. Ngayon, para i-copy na lang natin ito. Copy. Hawakan sa center, lagay sa center nito. Ayan, na. Ngayon, ito namang cross ties, ito. Madali naman gawin yan. Copy natin ito. Dito natin gawin. Pagkatapos, maglaline tayo rito. Quadrant to quadrant, no? Tapos yung haba naman nito is 50 mm yung sample natin. Sample lang naman natin. Ayan, erase na natin ito. Yan, then trim. Putulin natin ito. Ayan, parehas natin ang layer dito, match properties. Ayan, na. Tapos, i-move na natin. From quadrant. O, pwede rin, yan, na. Actually, pwede rin center, ayun, from center to center, nito. Ayun. So, ayun yung pagkakagawa, ng, ng cross-section. Ngayon, para magawa rin ito, para maipakita natin yung mga anilyo, no? So, pwede natin i-copy ito. Kasi pag ganito lang, hindi natin alam kung ano yung mga anilyong ginamit, no?
kung may cross ties ba, tapos may mga anilyong ganito sukat. Dito hindi mo ma-identify ng maayos, no? So para ma-identify ng maayos yan, copy natin, erase natin ito. Lapitan natin. I-erase natin yung mga yan, no? Yon. Erase natin ito. Type lang natin yung E, no? Para ma-erase. Ayun, no? Tapos ito, erase din natin ito. O, tapos i-move na lang natin ito. One entity naman kasi yan, no? O, tapos move din natin itong cross ties, no? O, at least alam natin yan kung ano yung mga ginamit, no? O, merong anilyong malaki, merong anilyong maliit, tapos merong cross ties, no? Yung anilyo na pahabang ito. Ayan, no? Para magawa na lumiit na ganito, hindi na ganong malaking makitang ganito, pwede namang i-scale ito. Select, 0.5 na lang natin. So, ito na siya. Ayan, no? So, ayun yung mga technique, no? Kung paano ginawa ito, no? So, nag-umpisa tayo sa pag-rectangle para maano yung size ng poste. Pagkatapos, nag-offset tayo ng 40 mm para lumitaw yung anilyo. Itong anilyong malaking ito. Tapos, gumawa tayo ng circle para mapalitaw yung laki ng mga bakal, no? Yung kabilya. Tapos, hinatch natin yon, nag-mirror tayo rito, no? Hanggang sa maging ganito, no? So, sundan nyo lang yung step by step na pamamaraan na ginawa ko sa video ito. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong exercises natin sa AutoCAD, sa paggawa ng column detail, so detalye ng poste, at saka yung mga bakal niya. Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.